your word like you said you would. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. God, how great is your faithfulness. Steadfast love will never end. In the evening, Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. Awit, tandaan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat ng nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo nang ang puso'y nagdiriwang. Umawit ng nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, lagit tapat, kailanman. Panginoon, ikaw ang hinamin ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw laman ng puso at isipan, sa'yo lamang magpakilanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Panginoon, ikaw ang
nais ko pong i-share sa inyo ang in-impress ng banal na Espiritu sa akin kaninang umaga po habang ako po ay nananalangin. Sabi ko po sa Lord kanina, Lord, wala po akong practice. Kasi kahapon po, ay kagabi po, nagpa-practice yung worship team, pero wala po ako kasi masama po yun talaga yung pakiramdam ko. So sabi ko sa Panginoon, Lord, wala po akong practice. At ang impression po ng Lord sa akin, sabi niya, kailangan ba ng practice, anak? Ang tunay na mananamba ay sumasamba ng tunay. Hindi scripted, hindi scripted. Pakisabi nga sa iyo katabi, hindi scripted ang pagsamba. Isang tunay na pagsamba ang nais ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Sige po tayo po'y manalangin. O purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Parangalan ka, Panginoon, ng bawat anak mo na naririto, O Diyos. Ama, minsan pa kami po, O Diyos, ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Patuloy na kilusan mo ang puso ng bawat isa sa umagang ito, Panginoon. Kami, O Diyos, inaamin namin, Panginoon, na hindi namin kaya kung wala ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ama, sa umagang ito, malayang-malaya kang kilusan ang puso, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Hayaan mo na yung banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen at amen. Hallelujah, hallelujah. Sige po, malaya po tayong sumamba sa ating Diyos na buhay. Sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama,
salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito, O Diyos. Isang pagkakataon na napakasarap na makasama ka, Panginoon, ang sumamba sa iyo ng tunay at wagas. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lamang
Pupurihin ka.
po sa umaga Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness.
niyo po Biblia at ng Esther. Esther chapter 4. Verse 12 hanggang verse 16. Ito po ang sabi ng kanyang salita. Nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang ipinasabi niya. Huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo, ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng kapag walang bahala mo ang pangyayaring ito, iyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyo. Anong malay mo? Baka napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Dahil dito, ipinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Katapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. At kung dapat akong mamatay, ako nga ay salamat Panginoon sa iyong Hallelujah. Oh, hallelujah. Panginoon, kay dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y iisang sinasambit. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsamba sa'yo lamang iaalay, Jesus. Oh, hallelujah. Kay buti mo, Panginoon. Oh. Kay buti mo, Panginoon,
Dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko'y iisang sinasambit. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. iaalay. Come on, church. Ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit at pagsambay sa'yo Lamang iaalay. Jesus, Panginoong Diyos, wala pong ibang dahilan kung bakit kami nagsasama-sama sa lugaring ito. Yun po ay para mapapurihan ka, mapasalamatan ka, maitaas at dakilain ang iyong pangalan, matanggap at masumpungan ang iyong eksaktong kalooban sa aming buhay, at patuloy na makatanggap ng gabay na nagmumula sa iyong Santong Espiritu. At sa umagang ito, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, patuloy kaming nagpapakumbaba, humihingi ng awa, at sa pagkakataong ito, aming kinikilala ang kapangyarihan, ang apoy, ang presensya ng iyong diwang banal. Tupukin mo po ang buong bahagi ng aming pagkatao. Lahat ng mga bagay na nakakahadlang, lahat ng kataasan, lahat ng mga patibong, lahat ng maling kaisipan, maling damdamin, man ito, Panginoon, na hindi karapat-dapat yung harapan, umagang ito, amin pong isinusuk. Espiritu, malaya ka pong mangusap sa aming kaisipan, sa aming kalooban. Father God, again, ito po ang aming dalangin ay pagpupuri sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Makakaupo na po ang lahat. So in regards po doon sa dalawang announcement, we are very excited sa darating na February at the last Sunday of February.
alam nyo, sa pamilya, kapag may bagong panganak, buong pamilya ay ito. Amen. And now we are so excited na muling may panganganak, bagong bahagi. Si isang panibagong presya, pistola. And maybe para bang video na siya kayo announcement ni Reynold, that is a gesture. Gagawin natin just to practice what is coming the great day of the Lord. Marami sa panahon talaga mapapagsarahan ng dahil sa pagiging so gesture, just alam niyo yun, iniisip ko talagang mayroong pampapagsarahan. I-expect ko yan. Only in Tuburan. Sabi ng mga pero malay nyo, pag-usapan ng dalawang leader nyo doon na gawin din pagsasara ng pinto. Pero sabi ko, parang okay naman yata sa tinampo. Before panambahan na, eto na yan. Born again doon. Amen ba? Nataga tinampo? Pero pwede rin gawin just to have that gesture. Amen. Para maramdaman ng mga nasa loob, ito pala yung pakiramdam na nasa loob ka ng kaloob. Ginawa po namin yan. Pastor na. Ginawa po namin yan, worship ministry kami. Paalang kami sa pastors. Ginawa na, dating ng alas 8, sinasara na ng usher yung. Even yung aming bishop sa panahon na yon, galing ng Ortigas, napagsarahan siya ng pinto. Wala siya magawa. Dahil yun yung umiiral na pamantayan sa just to discipline the church sa oras. Nasara po siya ng alas 8. Kaya may mga worship leader, may mga elder na kapag nasa bahay pa sila ng 7:45, nagkakandara pa na po sila papunta ng simbahan. Merong isang elder po na nadapa. Kamamadali niya, nasugat yung tuhod niya. Kaya pagdating niya sa church, no, talagang may konting gasgas yung tuhod. Meron din namang isang elder, wag po kayong mamamalian. Isang kwento lang. Isang elder din po, kamamadali niya, ang nasuot niya lang pantyhose. Walang iba. Pantyhose lang ang nasuot niya, nakalimutan niya yung underwear. Kamamadali. We will see on February 1 kung ano ang istorya ninyo kapag kayo ay nagmamadali na rin. At huwag kayong mag-alala. Meron pa namang grace. Ano yung grace? Hindi siya isasara habang tumutunog ang trompeta. Pero pag natapos na ang tunog ng trompeta, okay. So, pag inabutan kayo ng pagsasara, sasamba kayo dyan sa gilid o kaya rito. Kung nahihiya kayo dyan dito lang sa gilid, pabukas po ng kortina, bubuksan na natin ang kortina. Okay, so yun po yung magiging setup natin, no? February. Just to have this gesture. Are we excited? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Excited po ako sa February 1, no? Pa-video naman po. Hallelujah. So, why? Bakit meron tayong mga pananaw? Bakit meron tayong mga kasi dapat, sino tayo nung 2025 ay dapat 2020. Kasi ang tinitingnan natin na pamantayan ay, o yung pananaw natin sa buhay ay hindi dapat laging nakatingin pabalik kung ano tayo noon. Ang pananaw ng isang mabuting Kristiyano ay patungo sa hinaharap, pabuti ng pakisabi nga po, pabuti ng pabuti. Hindi palala ng palala. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, mata sa mata, hindi palala ng palala. Hallelujah. Kung ayaw tumingin, ganun niyo yung mukha.
Ayaw mong tumingin, ha? Okay. Pabuti ng pabuti ang Kristiyano sa harapan ng Diyos. Kaya lang yung salitang pabuti ng pabuti is a choice. Amen. Ito ay pagpili na nakasalig sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. No, kung pipiliin natin ito, pero hindi nakasalig sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi natin kakayanin na bumuti ng bumuti, umayos ng umayos, lumalim o lumago at magamit ang buhay niya ng Panginoon. Hindi mo kaya mag-isa ka without the power of the Holy Spirit. Maraming nagtangka po niyan eh. Maraming nangarap, maraming nangako. Pero, yung pangako nila at pangarap nila, 1 linggo lang. Sabi nila, aayusin ko na. Magbabagong buhay na ako. Magbabagong na uli ako. 1 linggo. Kinaya rin ng 1 buwan. 2 buwan, 3 buwan. Pero habang tumatagal, palabnaw na naman siya. Palabnaw. Pakisabi nga po, palabnaw. Why? Kasi yung effort sa sarili niya lang, walang gabay at kapangyarihan lalo mula Banal na Espiritu. So ngayong umaga, let's talk about the road spiritual renewal. The road spiritual. The road to Layon and Imperial. Tama? Itong road na ito is the Layon Imperial Road. Amen? Pero kung pagbaba mo, pagdaan mo doon, tungtong mo doon sa kalsada, ay tinatanaw mo lang yung lugar na pupuntahan mo at wala kang ginagawang pamamaraan at tulong, wala kang lakas na gawin yon, matatanaw mo lang yung lugar na gusto mong. There is a road to spiritual renewal. The question, are we or are you that road? Nandoon ka ba sa daan ng muling pagbabalik, pagkakaroon ng inner healing, pagsasaayos ng buhay pananampalataya, pagkakaroon ng muling pagsigla at pagkakaroon ng maayos sa pananaw? Dapat matungtungan ko yon at makita ko yung tinitingnan ko sa inaharap para magkaroon ako ng unti-unting hakbang at pamamaraan para isang araw makita ko ang sarili ko na doon na ako sa lugar. So where is the place? What we aim is spiritual renewal. Ano yung tinatanaw natin ng 2026? Do you know what the theme meron tayo by 2026? Last year, ano ang theme natin? Jubilee. A season of liberation, a season of rest, and a season of marami ang nakaranas. Pero meron ding mga yung mga nakaranas, raised nila, ilugaran nila, hinakbangan nila kahit may. But those who don't experience that declaration, hindi nila sinubukan because issues, because of the fear ng ilang mga. Now, hindi nagbabago yung declaration na yun, it will continue. Declaration, hindi natatapos siya ng 2025, hindi yun hanggang dun lang. It will continue. Those declaration na sinabi natin ng mga nakaraang taon, yun po ay tuloy-tuloy. Nadadagdagan lang siya taon-taon. Ngayon, dinagdagan natin yung declaration. What is that declaration? Revive. Pakisabi nga po sa katabi mo, revive. Lagyan mo naman ng damdamin. Sabihan niyo po, sige, tingnan mo. Sabi mo sa revive.
yung parang pinagagalitan mo. Hallelujah. Revive. Ano yung revive? There is a reignition. Ano yung reignition? Muling pagsisindi ng apoy. There is a restoration. Ano yung pagpapanauli ng dating kalalagayan, and there will be a fresh stage of life. Sariwa. Tingnan mo ngayon katabi mo, sariwa ba? Parang natawa kayo nung tinignan niyo yung katabi nyo. Tingnan mo yung katabi mo, sariwa mo. Parang hindi kayo kumbinsidong sariwa yung katabi nyo, natawa kayong bigla eh. Okay. We are going to talk about spiritual renewal. Is spiritual renewal. Bago tayo punta doon sa process, what is spiritual? Spiritual renewal is the restoration of believers or a community's inner life with God. Sinabi pong spiritual renewal, merong nangyayari at inaayos sa akin bilang isang mananampalataya. In my inner life, there is a inner healing that happening in me, not outside. Kasi pwede nating pagandahin ang ating mga sarili every time na fellowship tayo. And that thing is yung bagay na yon na pagsasabi natin na okay tayo, tingnan niyo ako, that is because the real problem, the real issue is the inner life that needs healing. Why? Because spiritual renewal is the restoration. There's something inside of our life that need to be restored. Merong mga bagay sa buhay natin kailangan maibalik doon sa dating disenyo na ang Diyos ang gumawa. Amen. Hallelujah. Sabi dito, where faith is refreshed. Ano yun? Yung pananampalataya niya na muling nananariwa. Yung obedience niya nagkakaroon ng renew. Obedience is renew. Ano yun? Faith is refreshed. Obedience is renew. Pakisabi nga po, renew. And the passion for God is rekindled, repentance, prayer, and the work of the Holy Spirit. Ano yun? Yung kagustuhan niyang mapaglingkuran ang Panginoon, Diyos niyang tagapagligtas, ay muling nasisindihan sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba, pagsisisi, pananalangin, at pakikipagniig sa banal na Espiritu. So that is something na may kinalaman spiritual. Akala ng iba, ang spiritual renewal ay emotional excitement. Nakaparabang pag na-excite siya, parabang pag natuwa siya, pag kinalabutan siya, etc., okay, renew. Pero paglipas ng mga ilang araw, wala na naman. That is not spiritual. That is the state of uncontrolled emotion. Spiritual is not emotional excitement. Ilang tao. Kanina lang. Hira ko naman sabihin na hindi ko mapigilan yung luha ko. Pagkakataong gano'n kasi. Pero kapag nangyayari sa akin, pinatutunan ako. After kong mapokus sa sermon, after kong i-screenshot dito, no? Pagkatapos kong i-screenshot, kasi i-session ko sa multimedia, ibang galak yung naramdaman ko. After na screenshot at na-scan ko yung sermon uli, ibang galak yung naramdaman ko.
No? Parang iba yung excitement ko. And then, nung kumanta na tayo, ayun na, bumabaha na yung mata ko, hindi ko na mapigilan. No? Kahit na pupunta ako doon, hindi ko mapigilan yung mata ko. No? There is something na nangyayari. So that is emotion. Pero yung emotion na yon, no, ay may kinalaman kung ano yung nararamdaman mo sa Panginoon. But emotion alone, without the power of the Holy Spirit na gumagawa sa buhay natin, yun ay isang bagay na hindi pwedeng panaligan. Spiritual renewal is not a louder worship, no? Pero wala naman deeper repentance. O, ang galing natin sumamba, parang magaling. Tumatalon, kumakaway, sumisigaw, pero wala namang malalim na pagsisisi sa buhay. No, pagkatapos sumamba, lalabas dito, gagawin pa rin yung dating ginagawa. That is not spiritual renewal. Amen? Makikita nyo, am I renew, Lord, spiritually? Makikita nyo yan. Na merong mga pagbabagong nangyayari sa inyo sa labas ng simbahan. Gumagalaw kayo ayon sa kalooban ng Panginoon kahit minsan nahihirapan kayo at hindi nyo gusto. But because this is the will of the Lord in my life, Lord, sige po. Kailangan palang lumakad ako sa kabanalan mo kahit na minsan nahihirapan ako. No, hindi kasi po madali talaga eh. Lalo na kapag hindi tayo well attached, no, sa kapangyarihan ng Panginoon. Spiritual renewal is not a program, no, without change heart. Ang dami nga natin programa. No, ginagawa natin yung mga programa ng simbahan, pero yung mga puso naman natin hindi binago. O, naglilingkod ka dyan, pero nagre-reklamo ka. Naglilingkod ka dyan, pero panay ang silip mo. Gumagawa ka ng maraming bagay sa Panginoon, matampuhin ka pa rin. May katabi mo. Sensitibo ka pa rin. Madali ka pa rin mainis. Yung mga bibig natin, puto kutsinta pa rin ang laman. Pero bahagi tayo ng mga programa. Spiritual renewal is not replacing the gospel with the trends. No? Para bang, oy, ito kasi yung uso ngayon, gawin natin sa church. Para bang pag may bagong ginagawa sa simbahan, para bang, oy, renew kami, bakit? May bago kami ginagawa sa church. Kapatid, mali kapag ganyan ang pananaw. Dapat nakapokus ang buhay ko ayon sa mabuting balita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay laging bago. Hindi naluluma. Kahit may mga bago pang uso ngayon, ang salita ng Diyos hindi naluma. Siya lagi ang pinakabago. Amen? Hallelujah. So what is spiritual renewal? Spiritual renewal is return to God. Not just an activity for God. O, hindi porket busy ka sa mga bagay na ginagawa mong sabi mo para sa Panginoon, ay renew na. Ito ay pagbabalik sa Panginoon. Nasa loob ka man o nasa labas ka man ng simbahan, nasa trabaho ka man, nasa pagnenegosyo ka man, nasa pag-aaral ka man, alam mo na nararanasan mo ang kalapitan ng Panginoon. Amen. Spiritual renewal is refreshing of love, faith, and devotion. Nananariwa yung pag-ibig mo, yung